Angat! Angat! Angat pa! Rimati pa! Angat! Angat! Karga! Karga pa! What's up mga sir for today's videos ITT World Cycling National Championship 2024 25 kilometers. Magandang laban ng ating abangan dahil marami nangangarap makapasok ng national. Pero bakit nga ba? Napakahirap makapasok dahil napakarami rin ang gustong pumasok, kaya kailangan mo talagang magsasakripisyo para sa pag-iinsayo mo at sipag at tiyaga. Defending champion natin ang kakampi ni Warren Bordillos na si Rustum Lim. Unang binitawan natin sa individual time trial ay walang iba kundi si Rustum Lim. 25.78 kilometers at follow by John Mark Kamingaw. Marami sila dito, 32 participants sila dito, 32 riders, pero yung iba natin dito ay nasa road race. Lalaro, kumbaga dito rin si Mark Ryan Lago, masasagad kaya. Kailangan dito ay hindi ka babagal, hindi ka rin pwedeng magmamadali dito. Tansyado mo talaga. Dapat kapag ikaw ay nag-ITT, ito yung mga bagay pala no, kay Kuya Ruel Hindrano. Dahil doon siya nabansagan na matatansya talaga niya. Kumbaga tansyado niya yung rimati niya. At nandito naman si Lizardo ng Team Navy. At parang dalawa lang dito ang mga Team Navy. Sa kanilang ITT, nandito mukhang nilalamas na dito ni Coach Balmes. Pinatanggal lang dito niya Coach Balmes yung kaba. Dahil kapag marami kayo at lalong-lalo na sa national ay di mo talaga maiwasan ng kakabahan, lalong-lalo dito si John Mero. Talagang nalalaglag ang puso, saan kaya nalalaglag. Nandito naman si Alexis Pagara. Sa PNG ay pangatlo ito si Alexis Pagara at pangalawa si Pascual. Ang ating champion doon ay si Julius Tudtud. Andito naman si Ryan Tugawin. Dito siya sa ITT lumaro at wala siya sa ating road race, kaya aabangan rin natin ang road race dahil napakagandang laban. Ito yung maintain ni Ryan Tugawin, 45. Lahat sila dito dahil patag, kumbaga parihas lang sila ng takbo rito. Pagdating doon sa may Jollibee ahon ng Batulaw, doon na to sila babagal. Kumbaga malalaman na lang natin at lalong-lalo na sa last 5 kilometers or last 3. Doon na magbabago yung kanilang mga sipa dahil fresh na fresh pa to sila. Lahat sila ay parehas lang sila ng takbo dito. 44 to 45 kph ang maintain dito ni Ryan Tugawin. Mabigat-bigat ang mga kalaban ngayon sa individual time trial. Andyan pa si John Mark Kamingaw, Rustum Lim ang defending champion. John Ribukat naging pangatlo yun nung national din at sayang wala siya dito ngayon dahil nasa Dubai na. Andito mga Victoria Sports at nandito rin mahirap talaga sa pagiging ITT dahil hindi mo nakikita yung kalaban mo dahil oras ang binabantayan mo rito GP Ularte ng Team Go for Gold. Malakas to sa ahon si JP Ularte. Umaga magkakatalo na lang talaga to sila doon sa ahon sa may Batulaw. Andito na si Nicole Pariha. Ito yung magkakasunod ni Joshua Pascual. Dahil binitawan na dito si Nicole Pariha. Joshua Pascual na ang kasunod rito. Matulin yung start ni Nicole Pariha. Andito na si Joshua Pascual ng Team Excellent Noodles. Maraming salamat din kay Sir Alex Bilan ng Team Excellent Noodles. Sumani si Ray sa lahat ng buong Team Excellent Noodles. Ito dumadapa na dito si Pascual. Kailangang maintain. Andito na si Idol Tolitz Maglangsa. Ito yung maintain ni Pascual dito, 40. Kumbaga parehas lang to sila ng maintain, 45. Dahil patag to, kumbaga fresh pa ang mga legs nito, parehas lang sila ng maintain rito. Doon na sa pag-ahon sa may Batulaw, doon naman sila magkakatalo dahil yung ahon na pakunat ng pakunat, kaya unti-unti rin naman talaga silang bumabagal. Siguro kung hindi na-adjust tong kanilang start dito, marami talaga ang matutulin. Yun nga lang 25.78 kilometers, hindi biro yan. Kailangan meron kang practice dito kahit mga 2 beses Parang nagbabasketball rin. Kailangan mong dumayo kapag ikaw ay lalaro doon sa court
para matatansya mo dahil mahirap rin to tansyahin mo dahil meron mga part na makunat, meron ding part na medyo kayang-kaya mo kahit ahon. At shoutout rin kay Nori Kausapin, Springwoods, Tulay ng Minglia nila, Cebu City, Nilson Sanchez from Carson, California, USA, and Pabs Reño. Maraming salamat sa lahat naman nag-subscribe at sa mga hindi pa mo nakapag-subscribe dyan. Please do subscribe and hit the bell button. Huwag kalimutan mag-like, share, comment my video and bisitahin nyo rin aking Facebook page, White Mix Motovlog. Maraming salamat sa lahat ng mga nakakilala kay White Mix. Grabe naman yung dapaan ni Pascual dito. Pigang-piga si Pascual at grabe naman yung dapaan ni Nicole. 54 kph si Nicole, oh. Ang tulin. Matindi at grabe, napakagandang bike ni Nicole ngayon. Naka-disc brake to, kaya walang katakot-takot kapag sila ay lulusong na to dahil naka-disc brake. Ang bigat ng maintain dito ni Nicole, 54 kph. Kakayanin kaya to ni Pascual na 56, kinakargahan ni Nicole. Mabigat ang maintain ni Nicole dito, kaya kailangan rin si Pascual, oh. Grabe si Nicole dito, talagang pirsahan niya para siya ay makakausad rito. Grabe yung mga ITT talaga. Dahil hindi kasi nila alam ang bawat oras ng kalaban nila, kaya kailangan talaga nilang matatansya na sana ay hindi sila babagal. Pero babagal ka talaga dahil ahon naman. Siguro kung patag to, lahat sila ay matutulin, yun nga lang ahon. Dito sa Maya Jollibee, pag ahon ng Batulaw, dito na sila magkakatalo sa ahon nito kung sino at lalong-lalo na yung last 5 laps natin dahil pakunat ng pakunat rin ang ahon nila. Dapang-dapa na si Nicole dito at malakas din talaga to si Nicole sa ahon at may pangrimate rin to si Nicole. Ayan, no? Naka-disc brake JP Ularte. Malakas din to sa ahon si JP Ularte pero parang aabutin siya dito ni Nicole Paria. 41. Ito, maintain dito ni JP Ularte, 41. Si Nicole, 54, 56 pa kanina. Kaya dito natin malalaman ngayon dahil marami talaga ang mga nag-i-ensayo. Shoutout sa iyan, Doll, ride safe! At nandito rin si Pascual. Grabe yung mga galawan ni Nicole kanina, nakita natin At ito naman si Pascual. Dito na sila magkakatalo sa ahon na to dahil wala nang recover to. Pakunat ng pakunat hanggang pagdating mo ng finish line at maraming nangangarap nakapasok ng national pero napakahirap talaga makapasok rin dahil napakarami nyo at lahat kayo nag-iinsayo para makapasok at pinaghahandaan rin naman talaga ang national dahil hindi ka pwede basta makapasok rito nang basta-basta ka lang pumasok dahil marami ang gustong pumasok pero napakahirap kaya ito ay pinaghahandaan mo rin talaga para ikaw ay makalaro ng national. Kaya maraming salamat rin dahil nakapag-vlog tayo dito at maraming salamat rin kay Sir Alice Bilanda. Thank you talaga at sa buong Pel Cycling din. Dahil ito ay pinayagan tayo mag-vlog. Matinding ahon ang kanilang ginagapang rito ngayon. Kailangan matatansya ni Pascual dito na hindi siya babagal hanggang dulo dahil kapag babagal siya dito, kung nakikita natin yung galawan ni Nicole Paria, grabe umaabot si Nicole Paria ng 56 kph kanina. Kaya mabigat ang mga dalahan nila. Kung baga kailangan mo dito, climber ang mga matutuwa. Last 15 kilometers. So kapag namiminti ni Pascual dito na 33 o 34 kph niya dito hanggang finish line, mababa kaya yung oras niya dito pero hindi ka pwedeng mamimintin mo yung 30 dito dahil pakunat ng pakunat yung ahon at steady lang yung katawan dito ni Pascual si Nicole kanina talagang pirsahan si Nicole at ito bumabanat na naman si Pascual dito, kumakambyo siya dito. Kailangan hindi ka rin talaga babagal. Yun talaga yung tamang pedal mo rin na hindi ka babagal dahil kapag mabigat naman yung pagpapadyak mo dito, babagal ka. Kailangan mo rin talagang tansyahin mo. Ito, walang recover to Kaya kailangan mo talaga dito patiisan, pagalingan at kapag para sa'yo ang laban, para sa'yo talaga yan. At sa ating under 23 category din nung last year ay gold medalist natin si Pascual ito. Kumbaga back to si Pascual sa ITT at saka sa road race.
At ngayon ay nandito na siya sa elite kaya ito ay mapapalaban na siya dito sa mga malalakas din. Kasama si Rostom Lim, Warren Bordeos, John Mark Hamingao, Lizardo at saka si Mark Ryan Lago. Kasama naman dito ni Pascual, si Ryan Tugawin at marami pa sila dito. Si Marvin Tapik nandito rin. Lumaro din ang mga Victoria Sports din. Andrito kaya JP Ularte, marami pa sila dito kaya ito ay mapapalaban rin. Talaga si Pascual dito, ito sagad-sagaran talaga yung cambio ni Pascual rito. At naka-steady yung katawan ni Pascual Kumbaga hindi siya magalaw pero kailangan lang talaga niyang i-maintain at hindi dapat siya babagal. Pero matitiis kaya rin ni Pascual na hindi siya babagal dito dahil pakunat ng pakunat na lalong-lalo na kapag malapit ka na sa finish line. 37 kps pa ang maintain ni Pascual. So kailangan matatansya dito ni Pascual. Ay, ito yung mga inaabangan rin. Sayang no, wala dito si John Navarre no. Dapat ito yung mga match up talaga, yung mga katawan na payat, na matangkad. At ito, napakatulin talaga. O mga bihira lang yung may mga kakayahang umahon ng mga ganito. Yun talaga yung mga payat ang may mga malakas sa pang-ahon. At patiisan, pagalingan. At si Dave, sayang, malakas din to si Dave no. Emmanuel, malakas yun umahon. 31 kps, mukhang nakakaramdam na rin dito si Pascual ng pagod dahil medyo bumagal siya dito. 31 kps na si Pascual, kung kanina ay 37, ngayon ay 31. Dito nararamdaman ni Pascual na kailangan rin niyang magre-recover din. Pero mabigat pa rin yan para sa mga climber yung 31 kps dahil alam nila na mahirap din yung kanilang ginagawa rin, lalong-lalo sa pagiging climber. At hindi lahat ay malakas sa ahon. Marami ang mga malalakas sa patag, pero pagdating sa ahon, ay mabigat talaga. At sa ating PNG ay si Pascual at Alexis Pagara ang magkakasunod. At si Julius Tuntun ay nasa ating under 23 category pa, kaya ito ay si Pascual dito nalipat na sa elite. Ito, gumasolina rin si Pascual dito At mayroon nang matutuhog si Pascual dito. Kumbaga kanina ay natatanaw ni Pascual si Nicole. At ngayon parang umaaguat na naman si Nicole. Kanina ay natatanaw na ni Pascual si Nicole. Kumbaga natatanaw na niya pero parang lumayo na naman. Ito Victoria Sports. Matutuhog ni Pascual dito, number 109. Ito, una itong binitawan rin. Si Idol dito, number 109 ng Victoria Sports. Pero naabutan ni Pascual. Ito yung gear na gamit ni Pascual. Kailangan talagang gamay mo rin. Tansyado mo na hindi mo dapat bigatan yung sipa mo. Dapat magaan lang. Para tuloy-tuloy lang yung pagpapadyak mo. Dahil kapag bibigatan mo yung sipa dyan, para madudurugi ka kaagad. Usahan pa siya dito at bumaba siya dito ng 25 kph. Kumbaga nararamdaman talaga ni Pascual din yung ahon rin JP Ularte aabutan na ni Pascual. Kanina natatanaw ni Pascual at last 10 kilometers natatanaw ni Pascual kanina si Nicole Pareha at bigla namang lumayo rin. Mukhang nakakaramdam din siguro si Pascual ng pagod rin. Kahit mga climber din, kapag wala ka rin talaga siguro sa kondisyon ay makakaramdam ka rin talaga ng pagod. Last 10 kilometers at aabutan na naman dito si JP Ularte. Ito yung mga malalakas din sa ahon si JP Ularte at ito yung ating pangalawa ng ating national. Dahil 1, 2, 3 din ang mga team Go for Gold nun. At ito ay medyo inabutan dito ni Pascual. Parang wala rin sa kondisyon si Idol dito si JP Ularte Dahil naabutan siya dito at malakas sa aho yan at patuloy pa rin dito si Pascual. Talagang matining lang yung sipa ni Pascual at kailangan mamimintin niya dito. Ito, 32, 31 kps kung kanina ay bumababa siya sa 25. So talagang nakakaramdam rin talaga si Pascual ng pagod kahit mga climber din. At inaabangan talaga to si Pascual at Navarra, yung mga ahon nila. Kaya talagang abang-abang lang tayo. At malapit na rin ang Tour of Vizcaya. Yun ang pinaka-inaabangan naman ng lahat dahil
Siyempre, baluarte nilang Pascual to. Alam na nila kung saan sila dapat babalat at na nila din kung saan sila dapat mag-recover. At this coming May 2024, ang Tour of Vizcaya. At dito ay nakakaramdam din talaga si Pascual ng drogi siguro dito dahil bumagal siya. Makunat din talaga dito kaya ito ay bumagal si Pascual dito. Hindi ka rin naman talaga pwede mag-maintain lang ng 30 dito dahil malayo-layo yung 25.78 kilometers, 24. Medyo bumagal dito si Pascual, 24 kph. Kung kanina ay 30, pataas yung maintain, ngayon ay 20. Pataas ang maintain ni Pascual, kung bumaba rin talaga ang speed dito ni Pascual. Grabe yung mga giling talaga nila, no? At kung napapansin natin kay Pascual ay hindi siya magalaw. Ito ay kumakarga muli dito. Pwersahan talaga niya dito, 28. Andiyan naman si Cap Santibarnechea. At abangan rin natin ang road race ng PEL Cycling National Championship 2024. Dahil nung nakaraan ay nag 1-2-3 ang mga team Go for Gold. Carcueva, JP Olarte at saka Jericho Lucero at ngayon kaya nilang maging 1-2-3 at grabe naman yung ginawa sa mga Navy rin. Parang Go for Gold din na nag 1-2-3 din sila. At dito kaya sa road race kakayanin kaya ng mga team Go for Gold ang mga Navy at makakabawi rin kaya ang mga team Excellent Noodles sa kamay ng mga team Navy na binawian si Ryan Sarimatihan ni John Trinabara. Kung kanina ay natatanaw ni Pascual si Nicole Pariha, ngayon ay nawala na dito medyo tumulin si Nicole. Kumbaga re-recover lang pala kanina si Nicole at ngayon ay umagwat na ng tuluyan si Nicole at hindi na natin natatanaw rito at si Pascual ito tuloy-tuloy pa rin siya. Ito yung giling ni Pascual dito. Pinapatining lang dito ni Pascual at focus na focus. Kailangan mo talagang hindi ka mauubusan dito Ito yung napakahirap na kalaban mo, ang ITT, dahil oras ang kalaban mo. Dahil yung kalaban mo, hindi mo rin alam kung anong oras yun. Kaya ito ay dapat ma-maintain mo yung speed mo, matatansya mo, dapat talaga practice ang kailangan rito. At uurasan mo yung sarili mo dahil para doon mo malalaman kung gaano nga ba katulin yung speed mo. Ito 31 kph. Talagang bumaba yung speed ni Pascual dito Ay, alam niya rin niya na talagang makunat din talaga itong ahon. Pero kapag patag to, napakarami sigurong sumali dito sa ITT. Pero dahil may ahon to, ay kunti lang talaga ang sumali sa ITT. Alam nila na hindi talaga nila kakayanin ang ahon. Patuloy pa rin si Pascual. At maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe din natin. Thank you sa sulit na suporta nyo sa akin. Ito ay 35. Unti-unti na naman kumakarga si Pascual. Kung kanina ay bumababa siya at ngayon kumakarga muli siya dito. Ito makunat din to Dahil alam naman natin na mahirap din sa pagiging climber Ensayo ang kailangan para ikaw ay lumakas din sa ahon. Ito yung giling ni Pascual Kumbaga matining lang yung sipa ni Pascual at hindi mabigat at kailangan niya matatansya rin dito. Dahil si Nicole kanina, grabe yung maintain ni Nicole kanina 56 kph at grabe yung mga galawan, 37. Kakayanin kaya ni Pascual na masasagad hanggang finish line, 38. Kumakarga muli si Pascual dito, kung nakakapag-recover na siya rito. At ang tanong, kakayanin kaya? At sabi ni Cap Santi dito, mukhang angat pa raw. Baka kailangan pa niyang kakargahan dahil bumagal siya dito. Kailangan niyang kakargahan pa. Last 5 kilometers to the finish line. Seconds lang mga lamang dito sa mga kalaban Kailangan tiisin to ni Pascual dahil last 5 kilometers. Irisahan na nga para makakausad siya dito. At ito ay kumambyo, gomasolina na muna para matatansya.
Ang bigat at ito ay bumagal na naman siya dito dahil makuna to eh. Mahirap rin talaga sa pagiging ITT. Marami ang gustong sumali pero hanggang sali lang daw sila, hindi sila lalaro dahil alam nila na hindi nila kakayanin ang ITT. Kumaga sa start daw sila matulihin, pagdating sa gitna, lalong-lalo na raw. Pagdating sa finish line, wala na daw silang pangtuloy. Pirsahan pa si Pascual na makakausad siya. At napakabigat kasi yung kanilang ITT rin dahil 25.78 kilometers at ahon. Last 3 kilometers to the finish line. Ito, pirsahan na 25. Pakunat ng pakunat dahil malapit na tayo sa finish line. Doon naman sila ay magre-reduce na lang speed dito. Dahil pakunat ng pakunat sa halip na malapit na doon sa may finish line, doon naman nila ay nararamdaman na kumukunat na talaga yung kanilang pagpapadyak. Ito. Patuloy pa rin dito si Pascual. 31. Hindi magalaw yung katawan ni Pascual, kung naka-steady lang. Kailangan lang talaga matatansya na dito dahil mabigat din yung maintain kanina ni Nicole at si Alexis Pagara. Ito yung mga magkakalaban talaga sa mga oras dahil malakas din si Alexis Pagara sa ahon. Yung mga time trialist din. At sayang wala si Coach Joey dito. Dahil yung mga last 1 kilometers, yan yung mga favorite moves nila Coach Joey. Mga specialty. Last 1 kilometers to the finish line. 32 kph Pascual. Matatansya kaya na dito dahil medyo bumagal siya kanina at kailangan niyang bilisan pa dito at kakargahan. Mahirap to dahil nadrugi si Pascual kanina at bumagal rin talaga siya. 32. Mukhang hindi na nakakaangat si Pascual sa kanyang speed dito. Maintain lang dito si Pascual ang 32. At last 500 kilometers. Sasagad kaya niya hanggang dulo kaya niya. Last 500 kilometers to the finish line. Ito, sagad-sagaran yung cambio niya dito. Ito ay sumisigaw na ako dito, nakarga pa dahil last 500 kilometers. Kailangang tumulin pa dito si Pascual dahil seconds lang talaga ang mga pagitan nila sa mga oras yan. Last 400 kilometers. At ito ay sumisigaw na ako dito na angat pa Pascual dahil para sa seconds lang yan dahil wala na bukas yan. Kumaga ngayon lang talaga ang ITT. Dahil kinabukasan road race naman. Ito si Pascual patuloy pa rin siya dito na dumada pa. Ito, pirsahan na to. Nakakaramdam na rin talaga dito si Pascual ng drogi. Ito ay sumisigaw na ako dito na angat pa dito Pascual. Pinipilit ko na siya ditong Angat! 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 Angat pa! Rimati pa! Angat! Angat! Karga! Karga! 40! 39! Karga! Karga! Nasumpa nga dito si Albert Valdez. Sabi kanya